Hello, hello everyone! Kung nakita nyo na ang munting teacup natin, ibig sabihin simula na ng 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. Pero ngayon may kasama tayo, hindi lang ako ang iinom ng mainit na tsaa. I-welcome din natin sa ating programa si Miss Loida D. Garcia. Ito po ang iyong tsaa. Pwede ka po mag-hello sa ating mga lolos and lolas. Hello mga senior citizens and siguro kahit mga bata nanonood din. Dito tayo ngayon sa program. Ayan, inom po tayo. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Alam niyo, napakaganda nitong magiging talakayan natin kasi medyo moving talaga. Temang-tema pa lang kasi helping hands and hoping hearts. Eh di helping hands pa lang, may movement na yan. Paano pa kaya yung hoping hearts? At lahat yan ay matatalakay natin sa kwentong buhay ni Loida. At minsan Kaloy ang tawag sa kanya, minsan naman ay Loida. Saan ba galing ang nickname mo na Kaloy? Ang palayaw kong Kaloy ay nanggaling sa basketball player, si Kaloy Loizaga. Kasi favorite siya ng father ko before. Tapos pregnant ang mother ko noon. Ang lumabas babae. Tinuluyan na nila, ginawa na nilang Kaloy. Kaya yung mga close sa akin, ang tawag sa akin, Kaloy. So, ikaw ay bunso. Bunso sa family. So, ang panganay ay? Lalaki. Lalaki, tapos babae ulit, tapos ako yung pangatlo, yung bunso. Ayun, kaya ako naitanong kasi nga, pinoproject siguro na madagdagan pa no? Oo. Kaya kaso naging babae, Yung pero babae. Kaloy na rin. Kaloy na rin. So, Kaloy, pwedeng Loida, pwedeng Kaloy, siya lang din ho yun, ano? Pero ano maganda dito sa ating programa ng mga seniors ang nanonood sa atin Pwede ba mag-age reveal? Pwede. 65 years old ako ngayon. So let us praise the Lord. And give Him thanks. Kasi talagang pag nadadagdagan yung years natin di ba? Yan ay papuri natin sa Diyos. So ngayon nakikita natin siya, syempre mas malaki ako sa kanya, no? Pero pag pinatayo natin siya, ang laki ho niya, malaki siyang babae. Dati. So yun ang gusto kong tanungin sa'yo, Kaloy. Nung bata ka, heavy duty ka di ba? Super, Malaki oo. kang bata. Ngayon kasi uso na yung plus size. Di ba? Plus Kahit size, saan ka yes, pumunta, may plus size na. Pero during your time, can you give us an idea, gaano ka ba kalaki? Sa classroom ba, ikaw ba talaga ang pinakamalaki? Noong bata pa ako, elementary pa lang, ako yung parating nasa huli sa pila. Nai-inferior na nga ako, sabi ko, naku, ito na naman. Gumaganon ako, parang lumiit lang. Kasi ako yung pinakamalaki Nahihiya ako sa sarili ko. At totoo lang, bakit ang laki-laki ko? Ba't ganito? Sabi ko. Tapos, kasi nung panahon ko, konti pa lang yata ang malalaking babae, no? Lalo dito sa Pilipinas noon. Tapos, sa sizes ng paa, naku, ayan. May ikot kami kung saan-saan, wala talagang walang kasya sa akin. Tapos, nagpapasadya, pati pasadya. Parang pilit na pilit. Tapos, pag natapos, mukhang panlalaki. Sabi ko, nakakalungkot naman. So, Sister Kaloy, ibig sabihin, pwede bang size reveal na foot size? Ngayon kasi, ang size ng paa ko is 12 Ngayon? Ngayon. Paano pa noon? Lalo pa noon. Buti nga ngayon, ang dami na, di ba? May size 43 pa nga, kung may 44 pa, no? Parang common na Pero nung growing up period ko, ang lungkot-lungkot ko kasi parating hindi pwede, parating wala, parating yung gusto kong design hindi uubra kasi. Ano ba yun? Napipilitan ka ba nung araw na panlalaki yung isusuot mo? Minsan, inaano ko yun sa school, mabuti naka-boy shoe, gano'n, Tapos, pagka-aalis na, ayan na, medyo parang ayoko na kasi nahihiya na ako. Naiilang Ano ako. naging solusyon? Paano ka nagkakaroon ng sarili mong design ng sapatos? Sabi naman ng mother ko before, maganda nga ikaw may paa. Tingnan mo yung iba, naghahanap ng magaganda nga ang sapatos, pero hindi nila maisuot kasi pwedeng lumpo sila or baka may diferensya sila. Samantalang ikaw ay kumpleto ka. Sabing gano'n, may napapasadyaan naman sabing gano'n. Kaya usually na ng pasadyaan tibay, kaya sawan-sawa ka na.
Hindi Yun pa pa rin rin ang sira. suot mo, So oo. yun at yun pa rin yung disenyo. Yun at yun pa rin yung design. Ay, buti nga nun, hindi masyadong maano pa yung mga tao, choosy. No? Pero ngayon kasi dapat in ka eh. Ibang kulay, ibang ganon, ganon. Ngayon naman, ano na, okay, nakapag-adjust ako. Tapos, sabi ko nga, marami ng malalaking sizes. Totoo. Yun, ganon. Kaya pwede na. So, lolos and lolas, nakikita natin na talaga naman na napakahirap ng pinagdaanan. Tayo ngayon, yung mga apo natin, pag ang liliit, na mga problema ka kasi paano mo palalakihin, paano mo patatabain, paano mo patatangkarin, di ba? Kung ano-ano mga vitamins ang pinaiinom. Dito naman sa ating bisita, ang pinroblema naman niya, bakit laging siya ang pinakamalaki, siya ang pinakamataas sa pila, Pati tapos naging problema tuloy, pati yung sapatos. Ngayon kasi, ano na yan, accessible na sa lahat. No? Mag-order ka lang online na mas malaki, okay. Pero nung time mo, nare-realize ko na it was a struggle on your struggle part. talaga. Talagang nahihiya ako talaga. Nahihiya ako sa tao. Yung, Pati damit. yung pinagpapagawaan mo ba ng sapatos, buhay pa ngayon? Hindi, ako mismo, hindi ko niya maalala ko. Nasa ang mahal pa, ang mamahal noon. Kasi Balat made to talaga, order, oo. Tapos yung, pati sa damit, hindi lang sa shoes, ano? Pati So sa damit, hindi ka nakatikim ng RTW. Hindi talagang Yan ang hindi. uso nun Oo. Ang tawag po ay ready-to-wear Ready to wear outfits, di ba? So, hindi ka nagmo-mall nung araw. Hindi rin. Kasi ano, yung gusto ko, hindi rin po pwede. Tapos, yung mga ipapatahian mo before, hindi bagay sa'yo yan. Yung ganun sasabihin kasi nga malaki ka, hindi pwede yung ganito, kaya dapat ganito lang. So mag-i-stick ka talaga dun sa design na talagang parang yun at yun na lang. Si Sir Kaloy, anong age mo na-realize na kakaiba ka, na malaki ka talaga? Elementary pa rin ako eh. Siguro ano, grade 4, papuntang 5, ganyan. Grade 4 going to 5. So grade ganun 5. ka bata, Oo, naramdaman mo na oo. talaga? Tapos nung time na yun, syempre, nakita ko parati akong nasa likodan, yung ganun. Sa likod na naman ako, sila sa harapan, ganun. Ano na ba? Uso na ba noon? Pwede ko bang maitanong na uso na ba nung araw yung bully? Merong ibang bata, hindi katulad ngayon talagang talamak na siya eh. Noon, paparinggang ka lang, tapos makikita mo parang yung tawa nila, parang patagupa, gano'n. Hindi katulad ngayon talagang inaano ka ng Parang harap-harapan. tukso-tukso Oo, lang ganun talaga lang, noon. oo. So hindi ka naman napapaiyak sa tukso nila? Minsan sa bahay na lang, pag nag-iisa na lang ako, kaya pag pauwi na ganyan, yun, nalulungkot ako. Yun talaga, puro lungkot lang naman before na-encounter. Siguro pagka wala ka talaga sa mood, doon nagkaisip na ako ng talagang medyo nagkaroon na ako ng pa-high school na siguro yun. May isip na ako talaga na doon ko na yun, niiyak ako talaga. Sabi ko, ito na naman ako. Ito, high school na to. Mas yung tao, ganun. So may mga unkind remarks nila. Madami, Meron ka ba in madami. particular na tinandaan mo yung mukha ng batang yon? Meron bang ganon? Meron, pero hindi ko alam kung ganun pa rin yung kanyang physique niya o itsura niya ngayon kung ganun pa rin. Or saan na siya. So ibig sabihin meron ding taong nakasakit talaga ng loob mo kahit nung bata ka pa. Saka noon yung mga halimbawa, ang pinakamasakit doon, halimbawa may crush, di ba? Normal yun noon eh. Pero noon, ang crushes is tagupa. Hindi mo talaga pwedeng Pahayag. Lalo sa family, hindi po pwede sa bahay yung ganon. Ngayon, nahihiya na naman ako. Sabi ko, ay, ito na yung parang ang cute niya, ganon. Tapos ang feeling ko is, hindi ako magugustuhan yung ganon. Unwanted ka talaga, kahit kaibigan lang. Ako na yung nagsishy away. Ako na yung medyo dumidistansya. Medyo lumalayo ng konti para matirit ko din yung sarili ko na wala. Huwag na lang, ganito lang, ganon. So bata ka pa, naturuan mo na yung sarili mo Tinuruan ko how to talaga. accept things. Totoo yun. At wag nang madagdagan pa yung Pain, totoo yun. So I'm Oo. sure ang lolos and lolas natin, na-observe din nila yan ngayon sa kanilang mga apo-apo, di ba? Hindi man sa anak, kasi malalaki ng mga anak ng lolos and lolas natin. Pero binabalikan lang lahat natin ito kasi nakita ho ninyo, merong role ang magulang. Malaki. May role ang pamilya as a support system. Yes, oo. Nung nangyayari ito, nagpapatuloy lang ang buhay mo, kaya mong maging forgiving sa mga tao sa paligid kasi meron kang enough support system. Can we talk about them? Pwede Sino naman. naman yung mga helping hands and hoping hearts sa'yo?
ngayon or yung before Yung pa? before, nung bata pa. Andun ang parents is number one talaga. Yung mga magulang mo, kung paano ka nila pinalalaki, kung paano ka nila sinusuportahan sa mga pangaral nila, napakalaking bagay. Saka yung feeling mo na accepted ka nila, mahal ka nila, at tanggap ka nila kung ano man ikaw. Tapos medyo papalakasin pa yung loob mo, sila magbibigay sa'yo ng encouragement para, ano ba yan, para at least meron kang ganito, may suot kang ganyan, o yung iba nga wala nang magamit, tignan mo yung paligid mo, gano'n. Kaya ang laking bagay ng saka yung friends, ano? Some of the totoong kaibigan, yung mga totoong kaibigan talaga na mararamdaman mo na talagang para sa'yo. Nung sabi mo kanina, pag umuwi ka, doon ka umiiyak. Oo. Nahuhuli ka ba ng mama mo o ng daddy mo na umiiyak sa isang sulok, na nagdidimdim ka doon? Hindi siguro, hindi ko pinahahalataan kasi andun pa rin yung, naku, baka ano sabihin, baka may ano sa akin na merong sumalbahe o gano'n. Ayoko mag-isip ng gano'n sila sa akin. So, in iniwas mo silence. sila. In silence. Habang tumatanda ako, syempre marami din tayong frustrations pa sa buhay, marami tayong pinagdadaanan. Ganun pa rin, nakangiti ka sa kanila, pero pag ikaw na nasa higaan mo na o ikaw na lang mag-isa, doon mo nare-realize o doon mo naalala yung talagang nangyari at doon ako talaga umiyak pag ako na lang mag-isa. Pero hindi ko pinapakita sa kanila na ganun ka-weak, especially sa case ko, dapat strong ang personality ko. Pero nung mga panahon na yon, syempre nga, dahil sa size, no? Oo. Hindi, big deal talaga yun eh. Pero bakit in spite of that, nag-excel ka pa rin sa school? Oo, Kasi naboboto ka, nanonominate ka, Oo nagiging naman. officer ka. Oo. Pero di ba, kung tutuusin, di ba parang, hindi ka magiging popular. Pero bakit sa'yo, paano mo na-manage yun, na popular ka sa school kahit tinutokso ka nila? Siguro ang sagot dyan yung paano ka makisama sa kanila. Kasi kung hindi, ganun na nga ang sitwasyon mo, medyo parang iba ka sa kanila, tapos medyo aloof ka pa, tapos medyo hindi magandang ugali mo, ganun, lalo silang lalayo. Pero pag nakita naman nila na approachable ka, tapos tumatanggap ka talaga ng criticisms, ganun, tapos kung paano mo sila i-handle, makikita nila kung gaano ka ka-strong yung personality mo. In that manner, matuturoan mo rin sila na paano, ito si Lloyda, pwede itong maging ganon, o i-vote nyo siya para maging ganito. Yung ganon, kaya siguro nakadevelop din ng personality ko yun, na kahit na merong konting diferensya, naayos yun, dahil lang din sa mga tao sa paligid. Saka yung, sabi ko nga sa inyo, yung tiwala mo rin sa sarili mo, na kahit ganito ako, kaya ko. Ang galing, ano? So, bata pa, may mga challenges na talaga na dumaan sa buhay mo. Pero, kumbaga, napagtagumpayan mo at naitayo mo yung sarili mo, naitaguyod mo. So, yung bang kalakihan mo, pwede bang balikan natin? Ano ba yan? Nasa genes? Lahat ba kayo malalaking tao? O nagmana? O bukod tanging ikaw lang talaga? Sa mother side, yung tangkad siguro. Yung medyo matangkad sila. Tapos sa father side naman, talagang medyo chubby, medyo malulusog ang pamilya Garcia. Yun, naghalo sa akin yung kaya matangkad ako tapos malaki pa. Alam niyo ba, mga friends, ang laki na pinagat ko ngayon dahil nga sa pinagdaanan kong karamdaman. So sa mga susunod nating episode ay malalaman nila yan. Talagang magugulat ka sa... Ngayon, pag tinitignan ko yung pantalon ko before, mga jeans ko, hindi ko akalain na ganito pala ako, yung waistline ko, ganito. Ayokong tignan. Oo. Tapos so, nung araw, sino ang favorite mong modista? Kasi suki ka dahil nagpapatahi ka talaga eh. Nasa Loloma pa kami nakatira noon. Si Aling Maring ang tawag namin sa Buhay kanya. pa kaya si Aling Maring? Wala na siya. Matagal na siyang wala. Saka ang mother ko, nakakaintindi rin naman sa pananahi. So parang di ka na lumayo, doon na lang din. Within the family na lang din. Tita Biring din noon. So, ang Diyos naman nagpadala ng mga anghel sa buhay mo, no? Na sasagutin yung pangangailangan mo. Kasi noon mamumroblema ka, di ba? Oo, totoo yun. Sa pinagdaanan ko sa lahat, na later on malalaman din ninyo,
talagang God will provide eh. Talagang andyan siya eh, buhay na buhay, talagang gumagalaw sa ating buhay kung tayo ay merong pananalig at pananampalataya at paniniwala sa Kanya. Talagang andyan siya eh. Kung kailan yung walang-wala ka, kung kailan yung talagang bibigay ka na, doon siya sumasalo talaga. At magugulat ka na siya na pala yung nagpapaandar ng buhay mo. Ikaw ba ay nakagisnan mo ba ang lolo and lola mo? Oo, nakagisnan ko pa ang lolo at lola ko sa mother side. Sa father side, yung lolo ko na lang, si lolo, yun na lang. So close ka ba sa kanila o matandang-matanda na sila nang makagisnan mo? May edad na rin sila noon eh. Yung parang mas nalalapit or mas close sa akin yung sa mother side noon. Kasi sila yung talagang, taga province. Tapos madalas silang pumupunta ng Manila. Ang hindi ko makalimutan doon, pagka madaling araw, bigla na lang yan pupunta sa akin. Tapos hinihimas-himas yung mga binti ko. Ganun, tuwan-tuwa silang ganyan. Sabi ko, mapipil mo talagang gustong-gusto kanila. Sa father side, medyo stricto kasi yung lolo ko doon. Hindi rin siya yung tipong showy. Kaya syempre may distance yun. Pero okay lang naman sila. Yung sa mother side ko lang talaga yung parang andyan parating dumarating, parating ganito, parating na talagang very naging parang close kami din. Ano yung mga memories mo sa lolo and lola mo? Pagka magkikita kayo, may salubong ba sila? May particular ba? Alam mo ba yung amoy nila? Oo, nakakatuwa yan. Ito pa, pagka magbabakasyon kami sa province, pwede man sabihin yung province, sa La Union, Ilocano sila, Ilocana. Nagpapatay pa ng gusto doon yung, dadating sila ganito. Magpapatay sila ng baboy, gano'n. Okay, talagang bago dumating yung araw na yon, alam nilang darating ka, months before, nagpapalaki na sila talaga ng baboy, nung papatayin, aalagaan na. Kasi usually, pumupunta kami doon pag May piyesta bakasyon kasi. Yun, makikita mo talaga yung accepted ka talaga na ang saya-saya nila kasi nagpunta ka doon, nakita ka nila ulit, ganun. Kaya nakakatuwa. So maganda tong mga napapagkwentuhan ho na may mga role talaga, no? Yeah. The roles that our lolos and lolas are playing in our lives. Na dahil lang doon, no, pag pinipicture out to yung kwento mo na ang saya-saya mo, looking forward kang uuwi doon sa probinsya na yon kasi sabi mo nga accepted na accepted ka. Kaya pagka bumabalik ka na Maynila at may mga bully on the side, di ba, parang hindi mo na lang pinapansin kasi parang binusog ka ng pagmamahal ng iyong support system. So ito yung mga helping hands and hoping hearts sa buhay mo. So madako naman tayo. Kanina pa sa iyong mga pagkukwento, talagang ang laki ng role ng Diyos sa buhay mo. Kanino mo ba naman na itong pagkilala sa Diyos? Sa pamilya mo ba? Sila ba'y madasalin? Sila bang nag-akay sa iyo sa simbahan? Kaming lahat sa family, so 3 kami, magkakapatid. Plus yung parents ko, 5. Ang pinaka-religious sa amin before is ang mother ko. Pero, iba ang religion niya. Tapos kami lahat Catholic na, sa 4 kaming Catholic, yung mother ko lang hindi. Pero ang nakakapagtaka doon, o ang gumalaw ang Panginoon, na kahit magkaiba ng relihiyon na sinalihan, ay hindi kami nagkaroon ng pagtatalo. At dumarating din yung pagkakataon na nag-a-attend kami doon sa church nila, na hindi kami na lipat or hindi kami na hikayat na lumipat doon sa, ma-convert sa kanilang religion. Wala namang masama kung malipat ka siguro, pero ito na kasi nakagistan namin na Katoliko, kaya parang ang hirap i-trade in ng relihiyon mo na kinalakihan doon sa relihiyon na hindi ka pa masyadong well-versed, Pero hindi kami nag-away-away. Ang mother ko, hindi naman kami pinipilit. Pero sumasama rin kami sa kanya, sa kanilang services. Siya din naman, pagka merong affair sa church, sumasama naman siya at pumapasok din naman sa loob ng simbahan. Hanggang sa huli, hanggang sa nagkaedad na kami, nagkaroon ng kanya-kanyang buhay. Ganun na naging sistema. At sa kanilang dalawa ng father ko,
hindi pa rin sila nagkaroon ng conflict na hindi katulad ng iba na nag-aaway, ano, Nagkakaproblema. ganyan, dito ka, dito tayo, gano'n. Sila hindi, nagbibigayan sila. O sige, di susunduin na lang kita dyan para makauwi na kayo agad. Ganun din. O pagka naman yung father ko dun sa simbahan naman, hindi naman nag-o-oppose ang mother ko. Okay lang. Kaya naging maayos ang lahat. So, no, kamangha-mangha yung kwentong ito na kinukwento sa atin ni Loida. Parang very healthy, no, yung nangyari sa relationship sa loob ng tahanan. Kaya naging matibay yung pundasyon mo kasi it is the value of God and not of the religion. Yes. Parang sa inyo ang nanguna na over niya yung religion kasi magkaiba eh. Oo. Pero yung value of God, yun ang naiangat ninyo. So it is amazing na from another religion yung mother, pero pumayag siyang pabinyagan kayong tatlo na magkakapatid sa Katoliko. So ano yun, no? Wonder ng Diyos, no? Kung paano inayos niya, no, yung buhay na yon. Pero mahaba bang naging buhay ng gaano katagal mo sila nakasama sa buhay? Ang mother ko, 90 na siya nung nawala eh. Ang father ko, 60s. Pero early 60 yan. Oh, yes. Malungkot, pero dapat tanggapin yung reality ng buhay na yan. Lalo nga na pag sinabi nga natin na maganda yung relasyon natin sa loob ng tahanan at mayroong mawawala, napakalungkot talaga. So, nauna yung father mo? Nauna ang father ko. So, ano pa lang siya? 60s pa lang siya noon? Oo. So, nung namatay siya, paano mo na-take yun? Bata-bata ka pa noon? Yes, ako bilang bunso sa pamilya, at saka sabi nga, nagbibiroan naku, paborito ko kasi ng daddy mo, gano'n, no? Birong gano'n, ano. Tapos hindi ko ini-exaggerate yun kasi baka naman magselos yung dalawang. Pero naintindihan naman nila. Nung nawala ang father ko, parang naputol yung dalawang binti ko talaga. Totoo yun. Yun ang literal na... Oo, yun ang salita talaga na talaga nag-nervous breakdown ako noon. Yung, alam niyo ba yung nanginginig talaga yung himay-may ng laman ko sa pag naaalala ko na wala na siya. Sabi ko, naku, paano na kami? Ano na mangyayari sa amin? Paano na siya pa naman yung nakakaunawa? Siya yung provider, no? Good provider talaga ang father ko. Pero siya yung sandigan ng pamilya kasi. Oo, siya before kasi hindi uso yung nagtatrabaho din ng mga nanay, ang mga mothers, ano. Parating yung lalaki lang ang nag-work. Hindi katulad ngayon, dalawa na sila nag-work. Kaya sabi ko, paano na yung financial standings namin, ganito. Yung mga ganung bagay na unti-unti din na iba, unti-unti din lumakas ulit yung kalooban ko at nakapag-adjust din sa sitwasyon. Ano pa rin makikita mo kasi napaka-strong ng personality ng mother ko. Doon ka talaga huhugot ng lakas mo Kung paano mo nakikita yung mga tao sa paligid mo. Saka yung pananalig at pananampalataya mo pa rin sa Panginoon na hindi ka niya pababayaan. So parang naging stronghold mo na kasi very strong yung mother. Yes. Siya naging pundasyon. Siya naging pundasyon talaga. Oo. At ilang taon yung pagitan nila nung siya'y sumunod? Oo. Siguro mga 30 yun. Kasi kung 60 to 90, no? Mga 30 years. So mahaba-habang panahon yun. Dami pa rin yung... So at least yung mother mo naman, naalagaan mo ng todo. Naalagaan. Kasi ang haba nung nung pagitan. Saka ang ugali kasi ng mother ko, hindi siya yung daing ng daing, yung ganon. Ako nag-work kasi ako, no? Kaya pagdating ko ng bahay, pagod ka na rin. Tapos madidinig ko, wala namang medyo walang daing naman. Ganun, sabi ko, saka healthy naman siya noon. Healthy nung time na yun, na hindi naman siya yung sickly na parating na sa ospital, ganon. Noon na lang bandang huli, pero hindi pa rin Parang dala lang din talaga ng katandaan. Dala ng katandaan kaya nagkaganon. So, hindi na ganun kahirap yung coping mo Hindi kaysa nung namatay yung father. Kasi medyo nasa hustong gulang ka ng talaga at nakipaglabang ka na sa buhay. Tapos halos ang pagitan ng taon nung namatay din yung brother ko, ganun din. Ilang 2 or 3 years lang yata. Nawala na rin yung kapatid kong lalaki na yun ang parang tumatay yung tatay sana sa amin na nawala rin agad. Ako sabi ko, eto na naman. Kaya dapat maging strong ako Ako yung kapatid ko naman may asawa na. So iba na yung sitwasyon niya sa akin. Kaya so yung brother mo nung umalis sa mundo ay ilang taon?
40s lang, bata pa, heart attack. Ayun, biglaan din yun. Hindi namin inaasahan na gano'n. Kaya nagulat kami lahat na wala na pala siya. Yun, sabi ko, ito na naman. Parang nalumpo na naman. Yung medyo takbuhan namin. Siyempre, lalaki siya. Tapos nawala na naman siya. Sabi ko, ito na naman. Kaya kailangan matuto kang maging matatag eh. So, ito sa iyong katatagan, siyempre, sa kwento mo ngayon, pati kuya pala at line of 4, nawala na eh. Wala na. Ano yung mga pinabaon nila sa'yo? Ano yung mga gandang naituro nila sa'yo na nagagamit mo ngayon sa pagharap mo sa buhay? Yung pagkakasundo-sundo ng magkakapatid na siguro sa panahon ngayon marami yung magkakapatid pero nagkakaroon ng iringan, nagkakaroon ng konting hindi pagkakasundo. Pero kami nung panahon noon, talagang makikita mo yung bigayan eh na kung kailangan niya ng ganito, willing ako ibigay ito ko kahit ako mawalan, basta meron lang siya. O mas kailangan niya, yung ganun. Magugulat ka na ready pala silang magbigay sa mga bagay na hindi mo inaasahan na ibibigay nila para lang sa kaligtasan mo. Ganun. Ang ganda naman. So kaya lang no, pagka yung mga aral ng magulang natin, pag wala na sila, hindi mo na maririnig eh, di ba? Pero pag nangangaral sila, parang hindi mo pa nga una alam saan ba ilalagay. Yung sinasabi nito, sa ko ba yung lalagay? Pero pag wala na, dun mo nare-realize yung palang huhugutin mo sa panahon na kailangan mo talaga ng kaliwanagan ng isipan. So napakabilis ho ng oras, pero sa susunod, maaari mo ba kaming pagbigyan? Sa susunod na Lunes, marami pa akong itatanong sa iyo at sana mapaunlakan mo kaming muli. Oo naman, para din sa parang ano din eh, para makatulong din sa mga tao na nangangailangan din ng ganung katulad sa sitwasyon na pinagdaanan ko. At para masabi ko pa yung napakarami pang bagay na dapat na gawin natin, na pinagdaanan ko na siguro makakatulong sa inyo pagka dinaanan din ninyo. Tama. At alam nyo, maya-maya lamang ay ililid niya tayo sa ating panalangin. Pero gusto ko rin ibahagi sa inyo na saan ba hinalaw yung tema natin nitong buong buwan ng Agosto. Ang sabi natin, helping hands and hoping hearts. Ito ay makukuha natin sa Proverbs chapter 16 verses 23 to 25. Ang sabi, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. So nakikita ho ninyo na sa simpleng pananalita, at ito yung tinalakay natin ngayon sa ating programang 20%, na sa mga kwento, sa mga salita, nahuhugot natin, ito'y nagiging matamis at ito ang nagiging sandata natin sa paglaban natin sa challenges ng buhay. So ngayon, i-request natin si Sister Kaloy na i-lead tayo sa ating closing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer of Saint Francis of Assisi. Lord, help me to live this day quietly, easily, to lean upon thy great strength, trustfully, restfully, to wait for the unfolding of thy will, patiently, serenely, to meet others peacefully, joyously, to face tomorrow confidently, courageously. The word of the Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, hindi ito pagtatapos ng kwentong buhay ni Loida Garcia. Tayo magpapatuloy sa susunod na Lunes at abangan ho natin dito sa ating serye, Helping Hands and Hoping Hearts. We'll see you again next Monday. Bye-bye!